Manauri ang gala, bunga ng iyong paglilikha. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya ay nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin. Kapag nakalawkaw na ang tubig patungo pa lamang ako roon, ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Pagdakay, gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noon ay araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga, ngayon. Labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala pa, at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, sa magandang araw po sa inyong lahat. Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala, at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Ito ang mga sinabi ni Jesus sa isang lalaki na 38 taon nang may sakit. Matapos niya itong pagalingin. 38 years, may sakit ang lalaki. Pinaniniwalaan noon na ang isang deposito ng tubig, imaginein po ninyo, mala swimming pool,
na tinatawag na Bethesda. Pinaniniwalaan na yun ang makapagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit. Pero may kondisyon. May kondisyon. Kung sino ang unang lumusong sa tubig, matapos itong kalawkawin ng anghel ng Panginoon, siya lang ang gagaling. Imagine nyo, may swimming pool. Maraming may sakit. Nag-iintay sila. Yun lang ang nasa isip nilang makapagpapagaling sa kanila. Iniintay nila na may kumalawkaw na anghel. Paano nyo malalaman na may kumalawkaw? Ayun, gagalaw yung tubig, di ba? Maggagalaw. So pag gumalaw yung tubig, unahan na sila. Unahan sa paglusong. Gaya nga ng narinig natin sa Ebanghelyo, ang mga may sakit, bulag, pilay, paralitiko. Tingin nyo, sa tatlong iyon, sino mauuna? Yung bulag, paano niya malalamang may kumalawkaw? Yung pilay, paano makakatakbo? Yung paralitiko, nakita nga niya, pero hindi na ba siya makagalaw? Hindi ba? Yun yung kinukwento Yun yung sitwasyon sa ating ebanghelyo. Kaya nga, sabi ng lalaking paralitiko, nang tanungin siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Ano sagot niya? Walang makapaglusong sa akin Bago pa ako mauna, meron nang nauna sa akin. Paralitiko, di ba? Hindi makagalaw. Kahit nakikita kong may kumalawkaw, kahit gusto kong tumakbo, hindi ko makatakbo. Imagine mo yun, 38 years na niyang iniintay. At kahit isa, wala man lang magbuhat sa kanya at maglusong. Na-imagine niyo yun? Yun ang sitwasyon. Mabuti na lang, malapit siya kay Jesus. Sabi ko, malapit. Hindi malapit. Magkaiba yun. Malapit, hindi malapit. Kayo po, yung katabi nyo, malapit kayo. Pero hindi ibig sabihin, malapit kayo. Siya'y malapit kay Jesus. Katabi niya si Jesus. At nakita ni Jesus, alam niyang 38 years na siyang may sakit. Kaya nga, ano nangyari? Naawa si Jesus. Naawa. Kaya niya pinagaling. Anong sabi niya? Nung gumaling, magaling ka na. Huwag ka nang magkasala pa. Baka may mangyari pa sa iyong lalong masama. Kung papakinggan natin yung mga salitang iyon ni Jesus, ano sa tingin niyo ang sanhi ng sakit ng lalaki? Yon. Ang sanhi nun ay kasalanan. Kasi nga sabi, di ba, magaling ka na, huwag ka nang magkasala pa. Ayun. Yun ang dahilan kaya siya may sakit. Kasi may ginagawang kasalanan. Siya'y makasalanan. Madalas, kasalanan natin kung bakit tayo nagkakasakit. Di ba? Sabi ko madalas. No? Kasalanan mo kung bakit ka nagkasakit. Kasi hindi mo itigil ang bisyo. Kasalanan mo, bakit ka may sakit? Kasi walang tigil ka sa pagpupuyat. Kasalanan mo, ba't ka may sakit? Kasi walang tigil ka sa pagkain ng bawal. Di ba kasalanan natin? Hello, di kayo makasagot. Ayaw niyong aminin. Tuturo niyo pa yung pagkain. Di ba? Kasalanan natin Pero sinisisi mo kay Jesus pag hindi ka napagaling. Ibubuntun mo kay Jesus. Pero kasalanan natin Anong pinapakita dito? Ilapit mo kay Jesus yung kasalanan mo. At ikaw ay patatawarin ni Jesus.
Kung kahapon, naalala niyo yung kwento kahapon, pinagaling ni Jesus ang anak ng opisyales, hindi ba? Pinagaling dahil sa paniniwala noong opisyales. Ngayon naman, yung lalaking 38 taong may sakit, pinagaling dahil sa pagpapatawad ni Jesus. Pagpapatawad sa lahat ng kasalanan ng lalaki. Ngayong panahon ng Kwaresma, ilapit natin kay Jesus yung ating mga kasalanan. Yung mga kasalanan natin na nagdadala sa atin sa sakit. Ito yung ginagawa ng sakramento ng kumpisal. Pag nilapit mo kay Jesus, ikaw ay mapapatawad. Ikaw ay gagaling mula sa iyong mga kasalanan. Pagpapatawad. Ito yung wala, yung mga Pariseyo. Dahil sa halip na tingnan nila yung may sakit na lalaki, sa halip na sana binuhat nila, 38 years, nakikita nila, daan-daanan lang nila, wala silang awa. At kahit nung pinagaling na ni Jesus, hindi nila nakita yung pagpapagaling. Ano nakita nila? Yun pa ring kasalanan. Kasalanan yan. Nagpagaling sa araw ng pamamahinga. No? Ganun pala, no? Kapag ang tao laging nakatingin sa kasalanan, hindi tayo makakapagpatawad. Kapag tinignan mo ang tao sa kanyang nagawang kasalanan, hindi ka makapagpapatawad. Tingnan mo yung tao, huwag yung kasalanan. Ngayon ay ikalawang araw ng ating Misa Triduo sa kapistahan ni San Jose, ang esposo ni Maria. Palagay ko po, ang pinaka malapit na karanasan ni San Jose sa pagpapatawad, kasi wala namang nabanggit, no? Wala namang salita si San Jose, pero ang pinakamalapit na kwento ng pagpapatawad na pwede kong ma-relate kay San Jose ay noong panahong nawawala si Jesus. Naalala niyo yung kwento na yon? Nawala si Jesus, hinanap siya ni Maria at Jose. Ilang araw siyang nawala? 3 araw. Sa loob ng 3 araw, hindi nila makita si Jesus. Nasaan lang daw? Nasa templo. Sa loob ng 3 araw, malamang alalang-alala ang mag-asawa. Na-stress, natakot. Ano na nangyari sa anak? Nasaan na kaya yon? Wala namang cellphone noon. No? Ngayon, pwede mo pang tawagan, pwede mo pang i-text. Noon, wala. Hahanapin mo. Siguro, ang bigat-bigat sa puso. Siguro, nagagalit na siya. Siguro lang. Hindi ko alam. Walang nasabi eh. Pero kung 3 araw nawawalang anak mo, anong mararamdaman mo? Hello? Nako, halo-halo. No? Siguro sabi mo, pag nakita kita, naku talaga ikaw. Pag nakita kita talaga, no? Hahatawin kita, 'di ba? Yan yung nararamdaman, 'di ba? No? Wala pa doon yung physical na pagod na naramdaman ng mag-asawa kasi hinahanap nila lakad ng lakad. Buong araw. Siguro kung iba lang talaga 'yon, minura na nila, sa isip-isip pa lang nila. No? Pinagbantaan na nila, humanda talaga tong batang to sa akin eh. Na? Pinagod ako. No? Baka naman siguro, no? Malayo pa lang, pag nakita, papaluin na. Pero nang makita ni Maria at nang makita ni Jose, ang anak na nasa templo, si San Jose, walang sinabi. Si Maria nga may sinabi pa eh. Ano sabi ni Maria? Anak, bakit mo naman ginawa sa amin ito? Pero yung tatay, tahimik lang. Hindi nagsalita. Walang imik. Siguro, mas mahalaga para kay San Jose si Jesus kaysa sa nagawa niyang kasalanan kung titignan man. Siguro, mas tinignan niya si Jesus kesa yung nagawa ni Jesus.
mas mahalaga na ligtas si Jesus, maayos si Jesus, walang sakit, kesa yung nararamdaman nilang sakit. At ganun yung pagpapatawad. Kung pahalaga mo lang yung tao, kesa yung nagawa niyang kasalanan, ikaw ay makapagpapatawad. Dahil yan ang tunay na pagpapatawad. Ang pahalagahan ng tao. Kaya ganun ang Diyos eh. Kapag nag-sorry ka sa Diyos, wala ka nang maririnig. Bakit? Mas mahalaga tayo kesa sa anumang mali o kasalanang ating nagawa. Mga kapatid, hindi kailanman makapagbibigay ng kapatawaran ang isang tao kung tayo'y nakatingin sa nagawang pagkakamali sa halip na tingnan ang mismong nagkamali. Tingnan ng tao, huwag ang kasalanang nagawa nito. Amen. Amen.